Hi guys, welcome to my channel. In this episode ay i-share ko lang sa inyo itong gamit ng motor pang Food Panda, Honda TMX 2021 model. Nabili ko ito second hand dun sa Repo Motor Shop, yung Yobiner sa Bulacan. So ipakita ko lang sa inyo yung setup and specs niya. So, simulan ko dito sa likod. Bali, itong Honda TMX ko is all stock siya. Wala akong binago dito as is siya. Wala akong minodify. May mga dinagdag lang ako sa setup para maipang Food Panda ko siya. Metal bracket. Lalagyan na ng delivery bag. Pang Food Panda, pang Grab. Yan. Parang top box ko lang. Ini-screw lang siya dyan. DIY. Ito yung built-in na carrier ng Honda TMX. Yan. So kapag yung mga nagpapasetup ng classic, ginagawa nilang cafe racer, tinatanggal nila yan, tapos pinapabago rin nila yung upuan, ginagawa nila yung parang flat na ano, yung pang classic. So ito yung signal light niya sa likod, tsaka yung brake light. Stock tapadodo, dapat likod. Tapos yung stock shocks na. Ito yung yung stock din to, stock rim at gulong. Ito naman ay size 18. So kaya minsan mahirap maghanap, kasi mahirap maghanap ng 18 pag bumili ka sa mga mekaniko, sa mga shop. Usually is size 17 ang available. Pero meron ka pa rin maaari na nagbebenta ng size 18 sa online. So yung iba, ang ginagawa nila, pinapapalitan na lang nila tong rim, ginagawa na lang size 17 para mas madali silang magpalit ng gulong. Pero sa experience ko sa marketplace, may mga nagbebenta naman ng size 18. Drum brake nga pala siya, guys. Makapit naman, basta lagi mo lang pinapa-maintenance, pinapalinis para laging kondisyon. Ito yung step nut ng passenger. Tapos, ito yung kadena. Kailangan dyan, lagi mong nilalagyan ng oil or ng WD-40 para, lalo na pag hindi ka bumabiyahe kasi kinakalawang yan pag matagal. Tapos ito yung mga specs niya, tire information. So, driver, passenger, 25 PSI, depende sa kg eh. Pero ako kinikip ko siya ng 29 PSI lagi. Pareho na harap at likod. May manual to kasama. Drive chain. Keep chain adjusted and lubricated. See owner's manual. Tapos ito naman yung number ng di ba pag nagpaparenew ka sa LTO, merong number yung engine number. Yan. Ito naman yung sa cambio, gear. Ang gear ng Honda TMX is 5 gears. So, dito lumalabas yun, yung gear na yan. Neutral to, 1, 2, 3, 4, 5. So, ito yung dagdag ng gear. Ito naman yung bawas ng gear. Side stand, center stand. Tapos ito naman yung choke. Kapag nahihirapan ka mag-start sa umaga, cold starting, ayaw mag-start, itataas mo lang yan. Tapos tsaka mo i-kickstart. Pero kung mag-i-start naman siya nang hindi na kailangan ng choke, okay din yan. Ito naman yung fuel reserve. So, pagka naubusan ka ng gas, may reserve ang Honda TMX na 3 liters. So, itataas mo lang yan para magamit mo yung iyong reserve. Tapos, kapag nakapagpagas ka na, ibababa mo ulit. Kasi yung reserve mo, gagamitin mo lang syempre kapag naubusan ka ng gas. Ayaw mo namang masagad ka, tapos sabay malayo ka sa gas station, diba? Tapos dito naman sa makina, makita niya yan, yung ilalim. Yan yung pagka pinihit mo yan, yan yung pang change oil. So, maglalagay ka lang ng lalagyan sa ilalim, tapos pihitin mo yan ng katala or ng screw. Tapos, pag nabuksan mo yan, lalabas na yung oil filter at saka yung oil para ma-drain mo. Yan, ito naman yung tambucho, stock din yan. Mamaya i-sound check natin yung tunog ng tambucho. Tapos, ito yung pang change oil. Pag, di ba, nag-change oil ka, tinanggal mo yung oil. Tatanggalin mo to para mag-refill ka naman ng oil. Para maglagay.
Dito mo rin ma-check kung gusto mong makita kung malinis pa ba yung oil mo or maitim na. Pwede mo rin i-check. Hand tight lang yan, magaling pihitin. Ito yung kickstart. Tapos dito yung mga ina-adjust na nakalimutan ko dito yata yun eh, no? Yung minor, nakalimutan ko guys. Sorry kung mga malulupit na mechanics natin dyan. Paturo nga. Dito yata yung sa minor eh pag i-adjust mo. Tapos, ito yung preno sa likod. So, punta tayo dito. Ito naman yung preno sa harap. Ito yung gas. Tapos, side mirror. Stock lahat yan guys. Ito, mga dinagdag ko. Pang vlog natin, nilalagyan ko to ng action camera. DJI Osmo Action. So, si Ann. Ito naman ang RPM. Yung gear, neutral. Speedometer. Odometer. So, ang matatakbo na nito ay 4,600. Ito naman yung cellphone holder natin sa Panda, Grab, Move It. Siyempre, kailangan natin to pang check sa mapa, pag-accept ng orders. High, tsaka low ng light. Signal. Left signal, right signal, off. Busina. Ito naman yung click start. So, kapag mahina na makina mo, hindi mag-click start yan. Tapos, ito yung engine, yung ano yan, susi niyan, yung susi mo rin sa motor. Ayan yan. Ito nga pala, kulay silver to. Yan. Nalagyan ko lang ng engine cover. Tapos nandito naman yung battery. Dito lang kalagay. Bali, tatanggalin mo lang tong cover na to pag gusto mong papalitan or i-check yung battery. Tapos yun, mga dinagdag ko lang dito, ayan, nalalagyan ko ng tools. Pero yan, lahat yan all stock. Tapos yung bagong ano ngayon ng LTO, meron na silang barcode, QR code dito nung plaka mo. Plaka. So yun guys, ang Honda TMX, ginagamit ko siya sa Foodpanda, Lalo, pang service, pang trabaho. Nagustuhan ko siya kasi sobrang ano niya, sobrang economical para sa akin. Kumbaga syempre marami namang mga bagong model ng motor ngayon na magaganda, mga scooter, mga high-tech na. Pero kaya ako mas prefer yung Honda TMX kasi unang-una, yung budget ko rin medyo limited lang. So hindi ako makabili ng mas mamahalin. Ang budget ko, ang Honda TMX nga pala guys, pag binili mo siya ng brand new, pag cash is nasa 52 to 54,000. Meron pang mga kasa na nagbebenta ng 48K. So, kung may pang kasi nga ayoko maghulugan kasi malaki yung interest. So, ang ginawa ko, nag-cash ako. Pero hindi yung brand new. Naghanap ako dun nga sa Bulacan ng mga second hand. Nabili ko lang siya ng 30K plus. So, para sa akin, panalo na siya. Bagong-bago pa yung kondisyon ng motor. Tapos, hindi na ako maghuhulugan. At least, wala na akong alalahanin buwan-buwan sa installment. Tsaka sa laki ng interest. Tapos, ang fuel consumption niya is sa 200 kilometers. Ayun, 350 pesos halos. Approximately yun hindi ko talaga siya minomonitor eh. Pero approximately sa odometer niya nasa 200 kilometers to 220 kilometers ay yung 350 pesos na gas. So, para sa akin, sobrang tipid niya. Tapos ang kagandahan pa nito, andaling, wag naman sana, pero kapag mayroong sira or may papatingin ka sa Honda TMX mo, alam na alam siya ng mekaniko. Kasi, syempre, classic na to, di ba? Sobrang tagal na ng motor ng model na motor na to. Alam na siya ng mga mekaniko. Hindi katulad ng mga bagong model, yung mga electric, which is, syempre, maganda yung mga yun dahil high-tech yun. At mas bago na yung ano niya, yung mga features niya. Ang Honda TMX naman, yun, luma siya, lumang model. Pero nakita nyo naman siguro sa mga history na ang Honda TMX proven na, napapamana nga to sa mga anak, sa mga apo, di ba? Yung mga tatay, lolo natin, gamit pa rin yung Honda TMX nila basta naaalagaan sa change oil, sa maintenance, tumatagal talaga at naipapamana pa. So yun yung gusto ko dito sa Honda TMX. Nagdagdag din pala ako ng slider, eto. Apaka naman to ng baby ko kapag nag-i-stroll kami. Pero hindi pwede yun sa highway mag-angkas ng bata. Dito lang sa looban kapag ini-stroll ko na yung mga anak ko. So
Okay guys, bobombahin muna natin ang tatlo. Turo lang sa akin ng mga tricycle driver. Tapos, try natin. Ayaw rin gumana ng click start. So yan, kapag ayaw mag-start, choke lang. Yan o. Choke natin. Tapos, pwede mo naman ibaba yung choke. Tapos ang mga bagong model ng Honda TMX, kapareho na rin ang ibang motor. Automatic na yung, hindi mo na na-off ng ilaw. Automatic kahit umaga araw, talagang naka-on ang ilaw. Ito yung signal light, left. Pati sa likod yun, ayun po, sa likod yun. Right. So, kapag i-off, pipindutin mo lang. Napapalagyan din pala ng hazard to guys, kung gusto mong lagyan ng hazard. So yun guys, yan yung ating sound check ng ating Honda TMX. Parang ano, tunog tora-tora, no? Old school na old school. Pwede ko rin palitan yung tambucho kung ayaw nyo ng ganyang tunog. Pero ako, okay ako sa ganyang tunog. Tunog tora-tora daw, sabi ng iba. Tapos kung meron din kayong panlinis, nakita nyo yung stock rim, kalawangin siya. So meron yung pinapahit para matanggal yung kalawang. Ano kasi sa klima yan dito sa amin sa Cavite. Tsaka ulan araw din yun, so pinakalawang. Pero overall, tingnan nyo naman yung material ng TMX. Sulit na naman siya. Parang maganda naman. Also, yan. You get the value, diba? The worth of your money. Hindi siya ganun kamahal. Meron talaga namang proven at maaasahan yung ano yun, performance. Pero syempre kasama pa rin yung pag-aalaga sa maintenance, change oil ng motor. Dinadala ko talaga ito sa kasa, pinapa-change oil ko ito, saka pinapa-DMS para ma-check nila yung battery, yung mga parts niya, spark plug, etc. Kasi hindi ako masyadong marunong, so alaga yan. So ang maintenance lang naman ng motor, nasa 500 lang naman yun, kasama ng change oil. So yun guys, hanggang dito na lang. If you have some comments or suggestions, just leave it in the comment section and don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli, mga tropa. Ride safe.